Ang isinagawang rally noong January 13 ng Iglesia ni Manalo, ang pinakalayunin nito ay huwag ma-impeach si Sara. Yun ang pinakalayunin. Pero may mga nakita akong pagsasalita, katulad ni na Marcoleta, ni na Arnel Tumanan. Kailangan ibaling sa iba. Dahil ang isa sa mga ipinakita po nila, ang bansang Pilipinas, nasa 60% o mahigit na 60% naghihirap ang mga tao. Yun po ang ipinagdidiinan nila. Na huwag ma-impeach si Sara, ibaling sa iba ang pagtanaw o ibig sabihin, bigyan pansin ang paghihirap ng mga tao. Dahil batay kay Marcoleta, mahigit na 60% ang naghihirap. Doon daw ibabaling ng mga politiko. Huwag ma-impeach si Sara. Yan po ang ating bibigyan ng pansin. Kasi po maraming humahanga kay Manalo. Dahil pagpalagay natin 2 milyon ang sumama sa tinatawag nilang political rally at hindi peace rally. Ako po bilang tagapagturo ng Ebanghelyo, kung papansinin po natin, dun pa sa 60% sinasabi ni Marcoleta, wala bang kaanib na Iglesia ni Manalo? O baka yung lahat ng tumugon dun sa rally na yun ay naghihirap. Ako po kasi, batay sa aking pag-aaral, mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno, hindi po uulad ang isang bansa. Kung matalino po ang bawat isa, kaya lang hindi po eh. Mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno, hindi po uulad ang isang bansa. Bakit hindi uulad? Ang mga tao po kasi na tinatawag na gobyerno, ang kanilang yaman ginadala sa reliyon. Eh sino nagtatamasa ng reliyon? Halimbawa sa Iglesia ni Manalo. Si Manalo po walang karapatan magtrabaho. Ang pagtuturo niya, itinuturo niya na siya daw po ay tagapagturo ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, wala siyang karapatan magtrabaho bilang tagapagturo ng Ebanghelyo. Pansamantala, tatanggapin po natin tagapagturo ng Ebanghelyo si Manalo. Eh bakit sa kabila na wala siyang karapatan magtrabaho, yumayaman siya? O nagtatamasa ng yaman? Sa isang bansa po kasi, pagka dumarami yung walang karapatan magtrabaho, maghihirap ang isang bansa. Sinasangkalan nila sila ay tagapagturo ng Ebanghelyo. Di po ba? Eh bakit ipinakikilala nila na sila ay walang karapatan magtrabaho, pero ang yaman? Paano sila yumayaman? Pinaghihirap yung mga tao. Kinukunan ng yaman ang mga tao. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, ako po kasi, meron pong, sasagutin ko muna yung tanong. Kasi may nagtanong po sa akin na bakit daw si Sara
ang dami naman po. Kasi po yung katwiran ni Marcoleta, meron din pong nagtanong sa akin na hindi naman si Marcoleta. Bakit si Sara lang? Ang dami naman daw po. Ako, hindi ko pinapansin ng gobyerno. Kumbaga, lahat naman talaga yan dahil mayroon silang mga personal interest. Pero ang pinagtutuunan natin ng pansin, kaya ako sinasabi lagi, mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Maging matinuman ang pagpapatakbo ng gobyerno ng mga politiko. Hindi uulad ang Pilipinas. Bakit? Ang mga taong sinasakupan nila, dinadala sa reliyon ang kanilang yaman. Paano uulad ang bansang Pilipinas? Kayo po ang humatol. Huwag na tayong magbabasa ng Biblia. Kapag ka ang mga tao, ang pinayayaman nila, yung walang karapatan magtrabaho. Katulad ni Manalo, walang karapatan magtrabaho yan. Nakakapagnegosyo pa nga Saan nanggagaling yung yaman na yan? Anong source of income ni Manalo sa kabila na wala siyang karapatan magtrabaho? Kaya po ang kahilingan ko lang sa mga politiko. Ngayon, lantaran ng mga reliyon katulad ng Iglesia ni Manalo nakikialam sa politika. Lantaran. Nakikita naman natin. Dapat ang isang opisyal ng gobyerno katulad ng presidente, utusan niya ang Kongreso, utusan niya ang Senado. Mag-declare ang bawat isang reliyon ng source of income. Ipakilala yung mga taong walang karapatan magtrabaho, yumayaman. Di po ba? Baka matakot si Manalo. Huwag nang lagyan ng tax ang mga business activities ng reliyon. Huwag na. Mag-declare na lang ng source of income. Halimbawa, si Manalo, wala kang karapatan magtrabaho. Mag-declare ka ng source of income. Teka muna, kontradiksyon yun. Wala ka naman palang karapatan magtrabaho. Pagkatapos, mag-declare ka ng source of income. Titingnan mo yung mga nagtatrabaho. At saka mo tingnan yung mga walang karapatan magtrabaho. Si Manalo po, pinararami niya ang kanyang mga mga kolektor na mga walang karapatan magtrabaho. Baka yan mayayaman pa. Nakita ba ni Marcoleta? Kasi po, nung January 13, pinagdidiinan ni Marcoleta na 60 mahigit na 60% naghihirap ang tao. Paano hindi maghihirap ang mga tao? Dinadala sa reliyon. Ngayon, anong gagawin ngayon ng gobyerno? Para hindi madalas ng tao. Yung mga kaanib na yan, o mga taong yan, hindi madala sa reliyon ang kanilang yaman, mag-declare ng source of income. Ang isang reliyon, katulad ng Iglesia ni Manalo. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, bakit dinadala sa reliyon ang kanilang yaman? Kasi po ang talagang pinakalayunin ni Manalo, kunin ang kayamanan ng tao. Hindi lang siya, marami. Babasahin ko po sa inyo ang ikalawang Pedro. Ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Pedro Kapitulo 2, talatang 3. Pansinin po ninyo. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal ng handa ang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang layunin po ng ibang mga tagapagturo, kukunin ang inyong kayamanan. Kukunin. Mga walang karapatan magtatrabaho ang yayaman. Bakit? Galing sa miyembro. Kasi po, meron po akong nakita kasi na si Manalo po kasi yumayaman.
Di ba? Yumayaman. Dapat si Manalo, mag-declare siya ng source of income. Kung ano po yung pinagkakakitaan niya, kung paano siya yumayaman, kung paano siya nagtatamasa, kung paano siya nagkaroon ng eroplano. Dapat i-declare niya sa gobyerno. Saan nang galing yan? Sa mga katwidang mga tao, pinayayaman yung reliyon. Ay yung mga taong ito, naghihirap. Sino ngayon ang tinitingnan? Yung gobyerno. Dapat parehas na tingnan. Yung gobyerno at saka reliyon. Kaya nga nagkaroon po ng separation of state and religion. Dahil dalawa po ang nagpapatakbo sa gobyerno. Religion tsaka politika. Ngayon po, bakit nakakapagdala? Bakit nakakapagdala ng yaman ang mga tao sa reliyon nila? Paano po kasi tinatakot? Babasahin ko po sa inyo ikalawang Pedro. Ganito po ang ating matutunghayan kung anong pananakot na gagawin nila o ginagawa nila. Dito po sa ikalawang Pedro, kung paano nila tinatakot yung mga tao. 2:10. Dito po natin matutunghayan sa kapitulo 2, sa kapitulo 2, ito po ang nangyayari. Ikalawang Pedro, kapitulo 3, talatang 10. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakakapangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. At ang lupa ay malalantad. Dito po sa 3:10 kasi, tinatakot nila ang mga tao. Kapatid, 6 pa yung kayamanan mo, malapit na ang araw ng paghuhukom. Di ba? Tinatakot nila. Kaya dahil sa tinatakot nila ang mga tao, anong binabasa pa nila? Babasahin ko sa inyo ang Mateo. Ganito po kasi ang mga tuwiran ng mga yan. Dito po sa Mateo, kapitulo 6, pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Sa 19, huwag kayong mangagtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Uulitin ko po yung binasa ko. Huwag kayong mangagtipon ng kayamanan sa lupa. Tuloy. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Pagka sinabing huwag mag-ipon, nakita po ninyo, huwag, turo ni Kristo, huwag mag-ipon. Tinuturuan nila ang kanilang mga huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Teka muna. Ito bang pagtuturong ito? Pansinin po ninyo si Manalo o yung tagapagtaguyod ng reliyon. Sila ba'y yumayaman dito sa lupa? Hindi lang pong pumayaman eh. Napakayaman pa eh. Saan nang galing ang yaman nila? Sa mga tao. O sa mga kaanib. Sa mga katwid, pinaghihirap ang mga kaanib. Eh paano hindi maghihirap eh? Tinatakot eh. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Eh bakit? Para madala sa reliyon ang yaman nila. O ito po yung blue book nyo.
Dati ang tawag nila libreto. Oh. Pinag-iipon. Sino ngayon na nagtatamasa sa iniipon nilang kayamanan? Sa makatwid. Yung pong si Manalo kasi, o yung iba't ibang mga tagapagturo, hindi po naniniwala sa Biblia. Kaya ako tinatanong sa kanila, bago nyo ipakilala ang mga talatang ito, ipakilala nyo muna sa inyong reliyon. Anong investment ng inyong reliyon? Yan ba'y hindi masusunog sa araw ng paghuhukom? Kayo ang humantot. Sino ang tagapagturo ni Manalo na magsasabi, ito pong mga angkin o taglay na kayamanan ng ating reliyon, masusunog sa araw ng paghuhukom? Kaya kung minsan sinasabihan ako, malapit ng araw ng paghuhukom. Matatakot ngayon si Manalo. Bakit? Napakayaman eh. Kaya ako sa pakikipag-usap ko sa mga kaanib ng iglesia ni Manalo, malapit na bang araw ng paghuhukom? Matatakot si Manalo. Bakit? Napakayaman eh. Anong mangyayari sa araw ng paghuhukom? Susunugin. Pinaghihirap mo yung mga tao para lang magkaroon ka ng kayamanan, na kayamanan sa araw ng paghuhukom masusunog. Manapa ang sasabihin ni Manalo, sapat na ang yaman ko. Hindi na ako maghihirap rito. Tigil na yung abulo yan. Kayo naman. Para hindi natin sisisihin ng gobyerno. Pero totoo niya nang may kasalanan talaga ang gobyerno. Sa paghihirap ng mga tao, ang may kasalanan talaga ang gobyerno. Bakit? Bakit po may kasalanan ng gobyerno? Kasi po hindi sila nangingibabaw sa reliyon. Ang ginawa kasi ni Manalo, ito po. Kaya po, kasi po maraming dito sa social media ngayon, bakit daw walang matinong politiko? Ang isa sa mga dahilan kung bakit walang matinong politiko ay si Manalo. Bakit? Si Manalo lumulugar lang sa panalo. Wala naman siyang criteria eh. Wala naman siyang requirement kung ano yung, kumbaga, hindi naman pinag-aaralan yung politiko. Ikaw ba ay makakabuti sa bansa? Ano bang pinag-aralan mo? Ano bang, walang ganun si Manalo. Si Manalo, basta siya, kahit anong klase ng tao na politiko, basta mananalo. Yun ang ididikta na sa kanyang mga kaanib. Hindi niya tinatanong, ano bang plataforma mo? Diba? Si Manalo kasi, kung bakit nagagawa niyang magdikta sa kanyang mga kaanib. Gusto niya pati sa politika magdidikta siya. Kaya ang naging ibabaw sa isang bansa ay reliyon. Hindi politika. Pinatutunayan ni Manalo yan. Ito, pasugo. Pinatutunayan ni Manalo sa magitan ng kanyang pasugo. Nangingibabaw ang reliyon. Isang pangako sa sambayan ng Pilipino. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mabanag na magwawagi siya sa pagkapangulo, si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Hiran G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ipinaabot ng kapatid na Hiranyo ang pagbati ng mga ministro at kahanib ng Iglesia na magiging pinuno ng Republika. Subalit sa kanyang pagbati ay mariing ipinagunitan ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdahan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan ng 2 linggo bago ganapin ang pambasa at panlokal na halalan. Ang ginamit pa ritong termino sambayan ng Pilipino Kung tutuusin sa kanya lang Dapat sambayan ng Iglesia ni Manalo nakalagay rito.
Sinasangkalan pa niya sa bayan ng Pilipino. Talagda kasi ang isang opisyal ng gobyerno sa gusto ni Manalo. Ang mga politiko naglulumuhod kay Manalo sa panahon ng eleksyon. Bakit? Nakakapagdikta si Manalo sa kanyang mga miyembro. Ngayon, si Manalo, lumalampas na siya doon sa bakod. Hindi lamang sa kanyang mga miyembro. Kailangan pati sa politika. Hindi, ang issue natin dito, paghihirap ng tao kasi pinagdidiinan ni Marcoleta. Na 60%, mahigit na 60%. Pati yung si Arnel Tumanan. Naghihirap ang mga tao. Sinong dahilan? Si Manalo. Bakit si Manalo ang dahilan? Bakit naghihirap ang tao? Kinukunan niyang yaman yung mga tao. Ang mga tao dinadala sa reliyon ang kanilang yaman. Ang kasalanan ng mga opisyal ng gobyerno, hindi nila pwedeng diktahan si Manalo. Mag-declare ka ng source of income. Sino magsasagawa niyan? Sino po ang magsasagawa? O sinong gagawa sa mga politiko? O mag-declare ka ng source of income. Ipakilala mo, wala kang karapatan magtrabaho. Ang yaman mo. Nagtatamasa ka ng kayamanan na mula sa mga miyembro. Pinaghihirap mo yung mga miyembro. Kaya sabi ko nga, paano ang isang politiko, kahit anong talino niyan, mawala man yung korupsyon sa panig ng gobyerno. Yung bang mga taong yan, kaya niyang pigilin na, o huwag kayo magdala ng pera o yaman sa inyong reliyon? Wala. Kaya hindi bias. Si Manalo, sa iba't ibang bansa, nagpakalat siya ng mga kolektor kung nagagawa niya sa Pilipinas. Kaya meron siyang, yan ang mga, ang tawag nila kapilya, pero ang totoo niyan, bangko yan. Kaya nga meron silang tinatawag na blue book, nag-iipon sila ng kayamanan. Para kanino? Kay Manalo. Hindi para sa mga miyembro. Kayo, tinatanong ko kayo, pag kami nangailangan bang mga miyembro ni Manalo, halimbawa, expenses sa ospital, si Manalo ba may ibinibigay? Naalala ko dito Dito po kasi sa Italia, pagka hindi ka member ng OWA, halimbawa, nangyari po kasi sa isang kaanib ng iglesia ni Manalo. Si Manalo napakayaman. Sa 1,000 katao niya rito, kumikita siya ng 1,000 katao, kumikita siya ng 100,000 euro. Pag kami namatay ba, si Manalo sa kinikita niyang 100,000 euro, magbibigay ba siya sa miyembro niyang namatay para maipauwi sa Pilipinas? Ang magbibigay yung mga miyembro. Pero yung mula sa pondo, hindi siya magbibigay. Nakalikom si Romeo Marquez. Sa panahon yun, si Romeo Marquez, ministro ni Manalo, dito sa Italia, sa Milan. Ang kailangan ng patay para maipawi sa Pilipinas noon, 3,000 euro, 700. Ano ngayon ang ginawa ni Romeo Marquez? Kung sino man po ang gustong tumulong sa inyo, meron tayong namatayan na kapatid. Nandiyan ang mga diakono siya. Nakaipon siya ng 1,600 euro. Di kulang. Kulang. Kasi ang nalikom nila, 1,600 euro. Ang kailangan ng patay 3,700 euro. Nung nabubuhay siya, yung patay na diakono, pinupuntahan siya. Nakakapagbigay kay Manalo. Nanunungkulang bilang diakono. Di ba? Bakit nung namatay? Bakit hindi sila mag-asikaso? Bakit hindi sila mag-asikaso sa patay na miyembro nila?
Magkano po yung kakukulangan? 1,600. Kukulang pa ng pagpalagay mong 1,600, ay 1,600 yung nalikom nila eh. More or less. Ang kailangan ng patay, 3,700 euro. Malaki pa yung kakulangan, may higit pang 2,000. Asan yung yaman ng reliyon? Wala. Ano ngayon ang ginawa? Nung nag-aasikaso ng patay, pumunta sa konsulato para humingi ng papel. Para ikalat sa mga simbahan, Katoliko, Protestante, sa mga remittance, para makalikom sila ng pera, para pagpapauwi sa bangkay ng kanilang miyembro. Ibig sabihin, kung nangyari sana, member ka lang ng OWA. Pagpalagay mo na, bilang miyembro ka ni Manalo, sa 1 euro na lang, 4 na beses. 1 euro. Sa loob ng 1 taon, makakapagbigay ka ng mahigit na 200 euro. Sa loob ng 2 taon, makakapagbigay ka ng 400 euro. Sa 1 euro lang yun. Pero walang garansya si Manalo na bibigyan ka pagka ikaw ay may nangyari sa'yo o namatay ka. Wala. Mag-member ka ng OWA. Pagpalagay na natin 40 euro. Sa loob ng 2 taon, ipapauwi ka. Saan ka mag-member? Sa iglesia ni Manalo o sa OWA? Si Manalo, ipinagdidiin niya, may pagkakaisa sila. Pero pag may nangyari sa iyo bilang miyembro niya, wala. Hindi mo pwedeng takutin si Manalo, kapatid malapit na ang araw ng paghukom. Bakit di mo pa ipamigay yung yaman mo? O kaya, kami, ititigil na namin ang pagbibigay ng abuloy. Aanin mo yan, malapit na ang araw ng paghukom, masusunog. Bakit yung pag-aari namin masusunog sa araw ng paghukom? Bakit yung pag-aari ng reliyon hindi masusunog sa araw ng paghukom? Unfair. Kaya sinong matalinong politiko? Ang may kasalanan talaga dahil si Manalo inander niya ang gobyerno. Kung tutuusin, ang gobyerno umangat. Kaya lagi kong binabasa itong nasa Roma, Kapitulo 13. Walang ganito. Sa Roma, bakit lagi kong binabasa? Ang Roma Kapitulo 13. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino mang lumalaban. Dito po sa Biblia, dapat ang magpapasakop si Manalo. Pagdating po dito sa pasugo, ang magpapasakop kay Manalo ay yung gobyerno. Alin po ang susundin natin? Yung pasugo ni Manalo o ang Biblia? Kayo po ngayon ang humatol. Si Manalo, nagagawa niyang magdikta sa kanyang mga miyembro. Hindi po pagkakaisa yun. Lagi ko sinasabi sa inyo. Hindi po pagkakaisa yun. Kapag si Manalo lumulugar lang siya sa mananalo, kasi po kailangan ni Manalo ang proteksyon sa gobyerno. Kailangan walang lalaban na politiko sa kanya. Wala. Kailangan niya yun. Manapa ang gobyerno gagamitin niya bilang berdugo sa mga lumalaban sa kanya. Kaya hindi papayag. Kaya naghahanap po yung mga tao na matinong politiko. Hindi kayo makakakita. Bakit hindi kayo makakakita? Ang isa sa mga dahilan ay si Manalo. Bakit si Manalo ang isa sa mga dahilan? Paano wala namang requirement, ang kailangan lang mananalo. Paano niya madadala ngayon si Marcoleta sa survey? Napakahina. Kaya nagsasawalang kibo sila
Pagdating kay Marcoleta, bakit? Napakayo sa survey. Si Marcoleta po kasi, tumakbo na yan ng senador. Tumakbo na yan ng senador. Bakit tumigil? Bakit nag-back out? Kung tutusin si Marcoleta, hindi dapat magpaupo sa Kongreso. Bakit? Tumakbong senador. Nag-file na siya. Dapat hindi na nakabalik sa Kongreso. Pero dahil walang umaangat dyan, walang nagku-question. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta na 60% naghihirap, hindi mo ba nakikita yung ginawa ninyo? Nagkaroon kayo ng rally. Hindi kumita ang mga tao. Yun, pananakot sa mga politiko. Kaya mga politiko natakot kayo manalo. Yung miyembro niya, wala. Sino ngayon ang naghihirap? Kayo mga tao. Hindi ba kasama mga iglesia ni Manalo dyan? Itutuloy ko po yung kwento, yung tungkol doon sa namatay na kaanib ng iglesia ni Manalo. Pinangingi sa mga simbahang Katoliko, sa simbahang Protestante. Kung ang mag-aasikaso, halimbawa, nabubuhay ka bilang miyembro ni Manalo, dapat ang mag-aasikaso niya, ministro ni Manalo. Yung bang ministro ni Manalo pupunta sa simbahang Katoliko para manghingi ng tulong? Simbahang Protestante, hindi. Dapat yung miyembro nila, ang mag-aasikaso, sila. Hindi. Bakit hindi nakikita yung yaman ng reliyon? Pag kami nangyayari, gusto mong magalit si Manalo? Kaya ang nag-asikaso mga Katoliko na kasambahay nila. Kaya pag kami namamatay dito sa Italia o sa Milan, tinatanong ko kung anong reliyon niya. Ang mahirap lang kasi sa mga iglesia ni Manalo, nagyayabang Pinauwi ng aming reliyon. Ako, may ebidensya ako. Sinong nagyayabang dyan? Wala bang lumalapit sa inyong mga miyembro sa PCSO? Sa mga malasakit, pagka nangangailangan? Bakit hindi nyo ipakilala ang yaman ng inyong reliyon? Ang totoo niya ng may kasalanan talaga sa lahat ay mga politiko. Totoo, ang may kasalanan talaga ang mga politiko. Kasi ang mga politiko, dapat sila magdala sa gobyerno. Sakop ang mga reliyon. Pero nangyayari, dahil meron personal interest ang mga politiko, gusto nila manalo. Hindi na yung pagpapatakbo ng gobyerno. Nangyari kasi ngayon, nakita ko yung ginawa ni Marcoleta. Isinusubong niya ang mga tao para hindi ma-impeach si Sara. Ako kay ma-impeach, kay hindi si Sara, walang problema sa akin. Ang tinitingnan ko rito yung reliyon Si Manalo Si Manalo nakakapagpahirap sa tao. Yumayaman, walang karapatan magtrabaho. Dumadami yung mga taong walang karapatan magtrabaho, yumayaman. Kayo, tinatanong ko kayo. Kapag ang isang bansa dumadami yung mga walang karapatan magtrabaho, yan nga mga tagapagturo ng reliyon, yumayaman. Sino pinaghihirap nila? Para yumaman ng mga yan? Di mga miyembro. Yung pinaghihirap nila ng mga miyembro, sinong laging tinitingnan? Yung gobyerno, yung mga opisyal. Dapat ibaling ang mga taong ito sa reliyon nila. O kaya pala kayo naghihirap Bakit? Ang pinagtutuunan yung pansin yung sinasabi niyong paglilingkod Sa inyong paglilingkod may kumikita May yumayaman Sino yumayaman? Ay yung mga walang karapatan magtrabaho Yung mga pastor, mga ministro. Ang banggit ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo 2 Korinto. Ganito ang ating matutunghayan, pansinin po ninyo. 2 Korinto 11.
Dito po sa 13:14, sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magpapakunwaring hanghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na nawaring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Tapos pinagdidiinan ni Arnel Tumanan Ang daming problema. Si Arnel Tumanan pinakakain lang Kayo po, magagawa bang paunlarin ng isang politiko ang isang bansa kung ang mga tao na sinasakupan ng politiko, ang yaman ng mga tao dinadala sa reliyon? Magagawa bang paunlarin ng mga politiko ang isang bansa? Hindi. Dapat ang mga politiko, bilang reliyon, mag-declare kayo ng source of income. Dapat magkaroon ng boses ang mga politiko. Mag-declare kayo ng source of income. Ipakilala nyo na wala kayong karapatan magtrabaho, ang yayaman nyo. Bunga ng panghihingi, panglilimus nyo sa mga kaanib, sa mga miyembro. Paano namin mapapaunlad ang bansa kung ang mga miyembro ninyo, pinaghihirap ninyo? Kayo ngayon ang humatol. Kasi may nagtanong sa akin na ang sabi niya bakit si Sara lang? Ang dami naman mga politiko Ako wala akong kay BBM. Kasi ako, lagi kong sinasabi sa mga politiko kasi, marami na akong nakakausap ng mga politiko, personal interest. Hindi pag-ulad ng isang bansa. Lalo na ngayon ang batay sa pagtuturo ni Manalo. Pagtuturo ni Manalo, under niya ang gobyerno. Under niya, sa magitan ng nakasulat dito. Kaya si Manalo nakakapagnegosyo. Eskwelahan, hospital, dormitory, arena, nakakapagnegosyo. Bakit? Hindi, kahit nakikita yan ng mga opisyal ng gobyerno nagsasawalang kibo. Pero dapat yan ay putulin, sagkain ng mga politiko. Kaya, ang pinuproteksyonan ng mga politiko, yung mga reliyon na yan na yumayaman sa magitan ng limos. O yung tinatawag na donation. Kaya ang nakakataas sa isang bansa, reliyon, hindi po gobyerno. Dapat umangat ang gobyerno. Pagka umangat ang gobyerno sa reliyon, mag-declare ka ng source of income. Una, wala ka namang itinutulong sa mga miyembro mo. Sarili mo nga lang, hindi mo kayang pakainin Paano ba ang pagmamahal sa sarili? Paano ba ang pagmamahal? Turuan nyo nga si Manalo kung paano magmahal sa sarili. Papasahin ko po sa inyo, Efeso 5, paano ba ang pagmamahal sa sarili? Ganito po ang ating matutunghayan sa Efeso 5:27 hanggang 29. Pakinggan po ninyo. Dito po sa 27, ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marinag, banal, walang batik at walang anumang dungis at kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang tahong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Teka muna. Si Manalo ba kaya niyang bilang lalaki? O yung mga ministro na lang niya? Kaya ba nilang pakainin ang kanilang sarili? Kaya ba nilang alagaan ang kanilang sarili? Hindi. Bakit? Wala silang karapatan magtrabaho.
Uulitin ko po rito sa 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. 5:29, magandang balita, Biblia, Epeso. Ikumpara kay Manalo. Kaya yun nung nangyaring rally noong January 13, natutuwa ako. Ipinakita lang nila, katulad nga ang sabi ni Arnel Tumanan, hindi raw sila mangmang. Totoo niyang mangmang sila. Kapag ka nadidiktahan ka sa politika, mangmang ka. Ako, sinasabi ko naman sa lahat. Meron bang magtatanong kay Manalo, paano ka nakakuha ng mga politikong iboboto namin? Walang magtatanong ng gano'n. Ang totoo niyan, galing ako sa loob eh. Si Manalo nagpapasurvey kung sino lang yung malakas. Kung sino lang yung mananalo. Hindi niya tinatanong kung masama bang tao yan, karapat dapat bang manungkulan. Hindi yun. Hindi pinag-uusapan kayo. Ang kailangan ni Manalo, mananalo. Eh paano si Marcoleta? Hindi siya umaangat sa survey. Kaya galit na galit si Marcoleta. Pati sa politika, didiktahan niya. Ibig sabihin, mga politiko, tatakutin niya para hindi bumoto sa impeachment. Eh, gawain talaga ni Manalo. Kumbaga, nag-a-underbackward siya. Masama yung ginagawa ni Manalo, baka akala nyo. Kaya tama yung sinasabi ni Enrile. Pagka si Manalo, lumawak pa yan ng lumawak. Hindi lumako yung mga tao. Negosyo niya. Eh talaga magmamando yan sa gobyerno. Kaya ko sinasabi sa iba, yan ang magiging kalaban ng sino man, si Manalo. Ang sabi ng mga tao di ba Bong, malapit ng araw ng paghuhukom? Tama. Bakit sa akin sinasabi nyo? Bakit kay Manalo hindi nyo masabi? Ako wala akong yaman. Nakatulad tulad ng nakikita nyo kay Manalo, si Manalo napakayaman. Bakit di nyo sabihin? Bakit ang nangyayari kasi sa iba, dapat yung investment ng reliyon, masabi. Ito po yung investment ng aming reliyon na ipasusunog sa araw ng paghuhukom. Hindi, walang magtuturo niyan. Ang nakikita yung mga miyembro. Kasi gusto nilang gamitin Bilang diakono, bisang mga kapatid, huwag na kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Sa araw ng pag-ukom, masusunog yan. Teka muna. Ito po yung blue book nyo. Yung libreto nyo. Mag-ipon po kayo mula January hanggang December. Anong layunin ng pag-iipon? Tipon sa construction. Sino magtatamana? Si Manalo. Kayo? Wala. Nakikita ba ninyo? Yung ginawa ni Marcoleta, o yung pagsasalita ni Marcoleta, yung tinatawag nilang political rally noong 13, si Manalo ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang isang bansa o ang mga tao. Bakit? Pinayayaman siya, wala siyang karapatan magtrabaho. Bilang may tuturo ba ni Manalo, ito po yung investment natin, mga kapatid. Ipasusunog natin sa araw ng paghuhukom. Si Manalo hindi naniniwala sa ganyan Ang naniniwala lang yung mga miyembro. Kaya yung mga miyembro, dinadala sa reliyon ng kanilang yaman. Paano mapapaulad ng isang politiko ang mga taong ito na nasasakupan niya? Kung ang mga tao dinadala ang kanilang yaman, kinikita sa reliyon.
Manapa, ang politiko, siyang nagbibigay ng proteksyon sa mga reliyon na yan, pagka kinalaban mo. Kaya ako wala akong pinapansin. Ibig sabihin, hindi ako kampi kay PBBM. Hindi ako kampi. Hindi ako Bakit? Nangyayari sa atin kasi, sino bang matinong politiko? Kasi sa atin ang politika, negosyo. Negosyo yan ng mga politiko. Manunungkulan ba sila ng tama? Hindi. Dahil mayroon silang personal interest. Meron silang personal interest, hindi pagpapaulad ng bansa. Kapag nagkaroon sila ng pagpapatakbo, yung totoo, yung tama. Kaya nasasabi ko mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno, hindi uulad ang isang bansa. Bakit? Ang mga tao dinadala sa reliyon ng kanilang yaman. Ang panahon, nasa reliyon. Ang pinayayaman nila, reliyon. Walang makakapagturo sa kanila, mga kapatid, tama na yung pagnanakaw na yan. Huwag mo na kaming kunan ng yaman para mabuhay kami ng maayos. Di ba? Mga kaanib ng iglesia ni Manalo, nananawagan ako. Para mabuhay kayo ng maayos. Yung kinikita nyo, huwag nyo nang ibigay sa reliyon nyo. Magtamasa naman kayo. Paano kasi ang magkasik daw ng kaunti nga ani. Ang magkasik ng marami nga ani. Ang mga tao kasi, ibig sabihin, binabasa kasi nila yung, ganito po yung mababasa natin. Sa 2 Korinto 9, pakinggan po ninyo. Sa 6 ng 2 Korinto. Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani naman ng bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay naghahani naman ng sagana. Tama po yung talata Tama po yung talata Ang problema, ini-apply sa mga membro. Paano yung nagtuturo? Wala namang ibinibigay. Wala namang hinihahasik, umaani siya ng marami. Kaya tanong mo lang sa kanya, totoo ba yan? Gawin mo bilang tagapagturo. Paano magagawa? Wala nga ang karapatan magtrabaho. Halimbawa, si Manalo at ang kanyang mga ministro. Paano kayo nakakapagbigay? Naalala ko po yung sinabi nung nagtanong sa akin na iglesia ni Manalo. Kapatid sabi niya sa akin anong dahilan bakit ka tumiwalag sa iglesia? Ikaw, tinatanong kita bilang miyembro. Saan ka kukuha ng ibibigay mo? Sa akin kinikita. O yung ministro mo, saan kukuha ng ibibigay? Wala namang karapatan magtrabaho. Naintindihan ba niyo yung sinasabi niya? Hindi niya pwedeng gawin. Kaya si Manalo, hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Hindi niya magawa yung utos ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa unang 1. Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito yung nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Si Manalo ba magawa niyang magbigay? Hindi. Magagawa ba niyang pakainin ang kanyang sarili? Hindi. Bakit? Walang karapatan magtrabaho Walang hinihasik. Umaani ng marami. Pagkatapos yung mga miyembro nagpapaliksahan. Ang magkasig ng kaunti-kaunti. Kaya walang iniaani. Bakit? Hindi naman kumikilala sa Diyos si Manalo. Bakit natin natiyak? Hindi niya magawa yung utos ng Diyos Malapa, ang banggit sinungaling Ang dinidiyos, 8:44 ng 1 ang Diablo. Ang dinidiyos ni Manalo, ang Diablo. Kaya ko tinatanong sa lahat, yung bang mga binabasa niyo, totoo ba yan? Gawin niyo
Oh, ipakilala nga ninyo na sa araw ng paghukom masusunog ang inyong pag-aari o pag-aari ng inyong reliyon. Kaya nakakapagpahirap po sa isang bansa ang mga maling reliyon na yan, katulad ni Manalo. Hindi makita ni na Marcoleta yan. Pero kapag ka ako nakausap ng mga yan, yan ang sasabihin ko. Ipakilala mo ko sino yung mga naghihirap. O yan, mga 2 milyon yan. Bakit? Pinapunta nyo Pinag-aralan nyo, hindi naman kumita mga yan Pero yun, kita ng reliyon, tuloy-tuloy Ibig sabihin, gagamitin mo yung mga tao para manakot sa mga politiko. Sino makikinabang? Si Manalo. Pero nagamit yung mga miyembro. Gagamitin sa pagboto yung mga miyembro. Sino makikinabang? Si Manalo. Paano yung miyembro? Di ba sana kung makikinabang yung mga miyembro? Ilang porsyento yung naghihirap? Kasama sila. Yung mga miyembro. Sinong yung mayaman? Si Manalo. Ang gusto kasi ni na Arnel Tumanan, ni na Marcoleta, ibaling sa ibang problema, hindi kay Sara. Para hindi ma-impeach si Sara, kaya gumawa sila ng tinatawag na political rally, hindi pupis. Kaya bukang bibig nila na naghihirap ang mga tao. Paano hindi maghihirap? Kita mo, 2 milyon. Ginawa niyong mangmang. Bakit? Hindi niyo sinabi ang totoo Kaya ang isang bansa, pagka ang mga tao mangmang, hindi ulat. Katulad niyan, 2 milyon na nagrally. Mangmang. Kung meron po kayong mga tanong, o gusto nyo sagutin natin, magbigay lang po kayo ng message. Maraming pong salamat.